Handa ka bang makiisa sa misyon ng Panginoong Hesus sa kabila ng mga rejections na iyong nararanasan sa pagsunod sa Kanya? Mapayapang araw ng Miyerkules Kapanalig. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa gitna ng samut-saring pinagdadaanan sa buhay. Dahil pinatatatag kayo ng iyong pananalig na hindi kayo nag-iisa, kasakasama ninyo ang Diyos sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang tagpo ng pagpagaling ng Panginoong Hesus ng maraming may sakit sa ating mabuting balita ngayon. Pagkaalis niya sa sinagoga, tumuloy si Jesus sa bahay ni Pedro at Andres, kasama sina Jaime at Juan. Dooy nakahiga ang biyenan ni Pedro at may lagnat, at agad nila itong sinabi kay Jesus. Kaya lumapit siya. Hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Iniwan ng lagnat ang babae at ito mismo ang naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, nang dumidilim na, dinala nila kay Jesus ang lahat ng may sakit o inaalihan ng masamang espiritu. Nasa may pintuan nga ang buong bayan. Maraming may iba't ibang sakit ang pinagaling ni Jesus at maraming demonyo ang kanyang pinalayas. Ngunit hindi niya sila pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila kung sino siya. Kinabukasan, maaga siyang bumangon at umalis. Pumunta siya sa isang ilang na lugar at doon siya nanalangin. Hinanap siya ni Pedro at pagkakita sa kanya ay kanilang sinabi, Hinahanap ka ng lahat. Tayo na sa ibang lugar, sa maliliit na karatig nayon, para makapangaral din ako roon. Dahil dito kaya nga ako lumabas. At naglibot siyang nangangaral sa kanilang mga sinagoga sa buong Galilea at nagpapalayas ng mga demonyo. Sa pelikulang Nanny McPhee, may tanyag na linya na sinasabi siya, When you need me but do not want me, then I must stay. When you want me but no longer need me, then I have to go. Sa Tagalog, kung kailangan mo ako pero di mo ako gusto, dito lang ako sa tabi mo. Pero kung gusto mo na ako at di naman na talaga kailangan, dapat na akong umalis. Tulad ni Nanny McPhee, si Jesus ay inayawan din ng mga tao sa simula. Pero nang makita nila ang mga milagrong ginawa niya, tulad ng pagpapagaling sa may sakit at pagpapalayas sa mga demonyo, hinahanap-hanap na nila siya at ayaw na nilang paalisin. Pero sinabi ni Jesus sa mga apostol, kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat tayong maging detached sa lahat ng bagay, tao at lugar upang malaya tayong makatugon sa mga taong higit na nangangailangan ng ating tulong. Mga kapanalig, ang detachment na tinutukoy ko ay hindi tulad ng indifference o kawalan ng pakialam sa nangyayari sa paligid natin. Sa halip, hinihikaya tayong lumabas sa ating mga comfort zones at ibahagi sa iba ang mga biyayang ibinigay din naman ng Diyos sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo po kaming maging malaya. Itinataas po namin sa inyo ang lahat ng bagay, tao at lugar na pumipigil sa amin sa pagtugon sa kalooban ninyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang bagong taon 2024 ating ipagkatiwala sa mapagpalang kamay ng Panginoong Diyos nating